Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung panggagamit ni Kiss kay Heart, no? Siyempre, gamit na gamit, no? Siyempre, yung pagkapahiya niya po, atrasin no? Si Kiss Escudero, sa biglang tingin, akala natin ay, pasikat lang. Pasikat naman talaga na puwede rin naman na diversion. Na yung pala diversion lang 'to 'no, ngayon ginagamit pa yung, pati po yung, yang pag-atake sa mga Duterte, diversion po 'yan ng tunay na issue, eh. Kita niyo, dahil dina-divert po nila, 'yan na po ang mga pinag-uusapan, yung mga atake nila sa Duterte, lalong-lalo na po kay Sara Duterte. Yan na ngayon ang pinag-uusapan ng media, kasabwat kasi nila yung media, eh. Yung media, sagad sa rin po ang etong media natin ngayon, wala na pong kahihiyan. Hindi na po marunong mahiya, 'no? Halatang-halata, eh. Mga walang katuturan. Nakita niyo naman yung contrast, 'di ba? Matagal ko ng pina-point out 'yan. Kay Sara Duterte, halos walang media nung, nag-announce si Sara Duterte, ano 'yun, ng, ano yung sinabi ni Sara Duterte na halos wala yung kung atin ba siya ng SONA, 'di ba? Yun ba yun? Ay hindi, yung SONA marami. Merong pronouncement si VP Sara na SMNI lang yata yung may ayon sa Survivor. 'Di ba kitang-kita natin 'no? Ang tindi ng sinabi 'no, pinag-uusapan ng lahat pero walang media ron. Samantalang si Martin, ganito lala, talagang yung media talagang naroon sa lahat ng pagmumukha ni Martin. Kala mo may magandang announcement, eh. Yung akala mo yung nung dinumog si Martin merong kakaiba na ganap na nakikita lang natin yung pagdumog ng gano'n na yung kunwari yung merong naganap na kakaiba tapos kailangan nilang makuha yung side ni Martin 'no? No, yung mga tipong gano'n yun talagang ano, oh, may announcement, oh, parang yung may komosyon, 'di ba? Akala mo tarantang-taranta sila lahat, ang dami-daming sumusunod, eh. Kay Martin akala mo may i-a-announce, eh, special announcement, tatakbo po akong congressman. Puking ano ngayon, talaga namang congressman ka na nung araw pa. Literal na nasa mukha niya na wala namang i-announce. Yan po ang media, 'no? Kasabwat po yan. Kaya po nire-re-echo po ng media lahat po ng mga inaakusa, bago, luma, ginagawang bago, lumang akusasyon sinasahugan nila ng, bagong itsura. Okay, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Punahin nyo, no, si Kiss Escudero, binanatan niya rin yung ICC. Sino ba yung impormasyon natin sa ICC? Magkakaroon na po, may transition na po. May bago na pong taga-divert. Ako ang bagong Trillanes. Sa totoo lang po, out of the blue, 'di po ba? Out of the blue, tuwang-tuwa lang po yung ang purpose po ng media natin ngayon, yung traditional media, ilayo yung mga tunay na issue, 'wag pag-usapan. Kasi 'pag pinag-usapan 'yan, dali yung Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Dali yan, eh. Ano po ba yung tunay na issue ngayon? Ang tunay na issue po sa Pilipinas ngayon, unang-una, kapalpakan. After ng SONA, finak-check ni Karina
ang ating pangulo, 5,500 flood control programs. We have finished 5,500 flood control programs. Eto na si Karina, 2 days after. Nasaan na po yung ano, ay wag natin pag-usapan yan na maraming nababaha ngayon. Unahin muna natin 'tong mga nababaha na 'to. Tsaka na natin pag-usapan yan. Nung nahimasmasan, hindi tinantanan na ano po nangyari sa 5,500? Nabangga. Ang flood control program ay nabangga, 'no? Nabangga. 'Di palpak, putya talagang piyesta po, piyesta sa kapalpakan. Nasaan nga naman yung 1.4 billion a day? Yan po palpak na palpak, eh. Pangalawang palpak po nila yan, hindi na mabubura sa tao yan. Ikalawang palpak nila, mga, 1 buwan na mahigit na gaganap, pinaglalaban nila yan, 'no? Babaan natin ang taripa ng bigas para mapababa natin. Naku, nangako yang mga yan, nangako po na 49 pesos. "O ano kayo ngayon?" Sabi na naman ng mga troll, "Pahiya na naman kayo, hindi kinaya ni Duterte mapababa ang presyo ng bigas. Si Marcos lang pala makakapagpababa." Future tense pa yun, "Yan lang pala." Galit na galit. Si Duterte daw walang silbi sa pagpapababa ng presyo ng bigas. O tapos na po. Bumaba na po ang bilihin, ang pagbili po ng bigas ng mga importer mababa na dahil mababa na tax, eh. Bumaba na ba presyo ng bigas? Hindi po. Tanungin niyo sila kung bakit, "Eh, 1 buwan pa lang, eh. Mga 1 taon pa siguro 'yan." 1 buwan pa lang naman daw. Eh, bakit pa tayo nagbaba ng taripa? Nabawasan pa ngayon yung tax natin. Wala naman pala. Okey. At siyempre ang pinakamalupit po na hindi nila kayang sagutin, Dehin Bokeke po lahat. Dehin Bokeke yung nagsasabi na ibang usapan na 'yan 'pag yung pamilya ko na ang inano nila, kinanti nila o to that effect, 'no? Oh, narinig natin 'yan kay First Lady Lisa Marcos, eh. 'Pag kinanti na raw yung anak, eto na po si Binag, si Kate Binag nagsabi po na ano, ka-jamming ba ng anak niya yung 2 anak ni PBBM? O anak na, ibang usapan na pala, tahimik pa rin. Ni hindi dinidemanda si Kate Binag, eh. Ang pinakamalupit, ang laking balita niyan, eh. Pinagbintangan mo yung pangulo, gusto nilang pababain, pahupain, eh. Ang sinasabi nila una, nasaan ang ebidensya? Ayan na nga nagsasalita si Kate Binag. Nung naglabas ng pulburon, AI yan! Papahuli namin, magkalat ng AI! Deepfake, deepfake. Puta, deepfake agad. Ngayon tumahimik na sila sa deepfake, bakit? Authentic, eh. Hindi deepfake yung ano, eh, yung video, eh. Oh, may video, tumahimik sila ngayon. Puwede ba nilang sabihin ngayon na nagpakalat kayo ng hindi deepfake? Totoo pala yung video, may authentication. Hindi po tenga yung authentication. Video, sabi totoo. Oh, tahimik lang tayo. Hindi uubra na questionin natin. Oh, ngayon ebidensya, 'di ba? Sabi nila, maglabas kayo ng ebidensya. Hindi po ubrang magpalabas pa ng ano pa bang ebidensya ang gusto niyo? Sikate na nga ang ebidensya, eh, nagsasabi na nga. Ako na nga, oh. Ano po ba sa tingin niyo yung ebidensya dapat? Dapat kunan nila, mag-selfie sila habang yung po bang addict na pinagbibintangan mo, dapat nagse-selfie habang tumitira sila ng droga? At kinakailangan galing sa kanila yung video?
para matawag na ano, na ebidensya. Kayo naman. Tao na nga nagsasabi. Ngayon, dahil hindi po umoobra yung mga asan ang ebidensya niyo? Bakit kayo tahimik sa ebidensya? Madali lang. Ay hindi pala. Nung lumabas yan, ano sinabi nila? Pokpok, anak, may anak sa iba't ibang lalaki. Eh, putya pang 50s, 1950s yun, eh. Kung 1950s yan, iskandalo yun. May anak ka sa iba't ibang lalaki. Putya 2024 na tayo, eh. 'Pag marami kang naging anak sa iba't ibang lalaki, ganda mo girl, 'di ba? Haba ng hair mo girl, at mga munyaman pa. 'Di ba maganda ka kasi, kaya ganyan. Uso na po 'yan. Mapamayaman, sila Chris Aquino, et cetera. Kita niyo ba sila Rupert Gutierrez, ang gaganda, ang popogi, bumagsak kay Bistek. Siguro gwapo rin si Bistek sa totoo. Wala pong hindi na po 'yan kaano, at pati mga mahihirap hindi lang po 'yan confined sa mga munyaman, yung mga maraming naging ano, hindi rin effective. Pero ang media kataka-taka, ang media, ang simbahan tahimik, 'no? Kaya ang media alam niyo na, kayong media talagang sagad-sari sa wala po kayong kayang ipagmalaki ngayon, na hindi niyo maibalita si Kati Bunag, eh. Tignan niyo, yung mga fans na yung mga alam mo magkakakampi, mga fans ng media tsaka 'tong mga follower na ni Ngagba. Ano po sinasabi? Eh, kaya hindi binabalita 'yan, hindi naman worthy ibalita 'yan. Hindi worthy ibalita. Binag po, opo. Thank you very much kay Bernadette Loimker na nagbigay sa atin ng $10. Okay. Hindi naman worthy ano 'yan, hindi naman worthy 'yan ibalita kasi et cetera, et cetera. Talaga? Namimili kayo ng worthy ibalita? Eh, yung mga maisog rally hindi niyo rin binabalita, hindi rin worthy 'yun? O bibigyan ko kayo ng worthy na binabalita nila, yung bang namamlancha si Leni Robredo noon na binalita niyo, hindi worthy ba 'yun? Yung may date night kung ano man yung tawag dun na yung pangulo tsaka si first lady na nagkukuwentuhan lang, picture. Worthy yun kaysa dito kay Kati Binag? Maisog rally hindi rin nila. Piling-pili talaga yung mga binabalita ngayon. Namimili po kayo. Hindi po yan fake news. No, hindi po yan fake news pero daig nyo pa. Daig nyo pa ang fake news kasi putya completely hindi kayo nagbabalita, eh. Yan po ang media. Father, magkano okay, punta tayo rito kay Chis. Nagsimula po 'tong holiday, alam niyo sabi ni Chis fake news ay si Hart pinagsalita si Hart, eh, 'no, na nakakaawa. Nakakaawa naman si Hart. Kasi alam mong ginagamit gamit na gamit. Siyempre hindi natin kayang patunayan 'yan, pero halata halata natin 'yan, eh. Okay. Oo, tama 'no? Yung mga sinasabi ni Hart, worthy. Eto pa yung mga worthy, yung mga alboruto ni ano, yung si ano, worthy ba yun? Anong pangalan nun yung sumikat dati yung sandali lang, yung binaboy yung ama namin? Worthy ba yun na balita? Okey, puntahan natin 'to. Alam niyo, biglang fake news na ngayon yung magbabawas ng ano 'no, magbabawas ng, holiday. Kayo na lang si Luca Vega. Si Luca Vega ba ano 'yan, worthy ba 'yan na ibalita? Putya, sino yung nagpapasya ng worthy na ibalita at hindi worthy? 'Di ba? Okey,
punta na po tayo rito. Lahat 'to diversion, 'no? Ang ginagawa ng media magkakasabwat, eh, media, 'yan. Ay, isa pa palang kinakailangan nilang i-divert, yung nabisto po sila sa panlilinlang nila sa mga survey, 'no? Yung panlilinlang ba nila na bumababa si VP Sara 44%, si BBM 27%. Kung maniniwala tayong mababa na si VP Sara, ano na lang yung 27%? Ano tawag niyo ron? Parang pupunahin namin si VP Sara, tama naman bumaba, pero ano tawag niyo sa 27%? 'Di ba? Okey, eto pa. Dito muna tayo kay nalilito na rin ako sa dami ng gusto kong sabihin. Dito muna tayo kay Heart Evangelista. Gamit na gamit 'no, ang ganda pa naman ni Heart dito. Si Chis Escudero parang alam mo 'yun, yung tuwang-tuwang lolo na nasa likod, "Sige apo, apo, sige apo, magsalita ka apo." Parang gano'n, itsura. Pakita ko lang sa inyo. Yung kung si Maris Racal tsaka si ano, si Maris Racal tsaka si kung si Maris Racal tsaka si Rico Mambo, mukhang mag-chewin, eto mukhang maglolo, nakita niyo ba? Pero kung todo paliwanag si Heart Evangelista. Gano'n lang, 'di po kayo nakakatuwa. Okey. Fake news, biglang naging fake news na yung holiday. Teka lang po muna 'no, ang dami-dami naming pinag-uusapan namin yang mga sinisita namin saan napunta yung flood control program, et cetera. Bigla niyong isiningit out of the blue po yan yung holiday. Eto mga sinabi ng asawa mo, Heart, eto mga sinabi ng asawa mo, napakarami nating holiday, 'no? Ah, sa Amerika nga, inisa na lang nila yung lahat ng holiday tungkol sa presidente, nagkaroon ng President's Day. Maaaring hindi niya sinabi sa istrikto, pero bakit niya sasabihin yung tungkol sa holiday? Yun naman pala, ang gusto lang nila hindi na magdadagdag ng holiday. Ngayon, ganun ang gusto nila. Nung nag-react na pati si Calyodi. Si Calyodi na hindi nagre-react, nananahimik kung saan na nagpaplano ng panibagong rally o welga o nakikipag-meeting, napareact eh. Kayong mga nagsasabi na bawasan ng holiday, tama eh, tama si Calyodi. Hindi nyo kasi naranasan maging manggagawa. Yung mapahinga ka man lang, magkaroon ka ng kapahingahan sa araw-araw mong paghanap buhay na may sweldo, ayaw nyo makaranas sa amin. Samantalang kayo sa Senado, samantalang kayo, no? Wala po kaming nihinagap. Hindi po siya pinag-uusapan niyang holiday. Biglang nagsalita ang asawa mo, Heart, tungkol dyan sa holiday. Ngayon, kami na ang fake news. Lahat na fake news. Mali kami ng pang-intindi lahat. Yung ipinahiwatig ng asawa mo na pinag-aaralan nila kung paano babawasan ang holiday, kayo na po mismo, mag-search po kayo sa Google ngayon. I-Google nyo lang po. Reduction of holiday according to Chis Escudero. Lalabas po ang mga balita. Hindi lang po isang dyaryo nagbalita niyan. Tuwan-tuwa kayo nung nababalita yung holiday, panay pa interview. Tuwan-tuwa kayo sa holiday. Ngayon nung may nag-react na ng masama, may nagsasabi, yung mga ano to hindi lang po mga manggagawa yung nag-react. Sa isang banda, kinakailangan ng mga manggagawa yung holiday. Kasi meron niya, may holiday economics tayo. Pupunta sila sa mga magagandang lugar, makakapag-recharge. Kailangan ng tao makapag-recharge. Ang gaganda ng paliwanag ngayon sa holiday. Biglang umatras, wala naman akong sinasabi.
Wala naman akong sinasabi na holiday. Ha? Saan nanggaling yung holiday? Inimbento namin, sabay-sabay lahat, buong Pilipinas. Lahat ng media nakapag-imbento, sabay-sabay tayo mag-imbento tayo na sasabihin ni Cheese yung holiday. Kami na ang fake news ngayon. Sa'yo galing, sa asawa mo galing yung salitang holiday. Sa asawa mo galing na nararamihan siya sa holiday. Sa asawa mo galing na pinag-aaralan nila sa Senado kung anong gagawin sa mga holiday. Pero hindi po yan yung masakit eh. Hindi niyo po ba naiisip? Galit na tayo ngayon sa mag-asawang parang maglolo. Galit tayo. O di nada-divert. Nawawala po yung galit natin doon sa nawawala. Ang uhusay din eh. Mahuhusay talaga. O diversion po. Hindi po nila pinag-uusapan yung mga congressman. Wala pong salitang katibinag. Hindi po nila sinasabi na ano lang yan, tao na yan, pakawala. Hindi katulad nung si Jonathan Morales. Dami nila sinabi, sinungaling, di ba? Wala yan, sinungaling yan. Ganun lahat, no? Dinidiscredit nila. Dito walang dumidiscredit, gumagawa na lang sila ng sariling usap. Diversion ng ginagawa ng mga to. Ano po diversion nila? Atake uli sa mga Duterte. Bago, luma. O sige, sagutin natin. Ito po yung bago nila, Lakwat Sara. Lakwat Sara, nakagawa sila, no? Lakwat Sara. Bakit po? Nagpunta kasi sa Germany. Lakwat Sara. May bagyo eh. Alam po nila yan eh. Mga congressman yan eh. Lahat po yan nagpapera na lang kung hindi kayo nagpapaalam kay ano. Pwera na lang kung hindi kayo nagpapaalam kay speaker. Basta na lang kayo. Speaker, nasa Germany na kami ha. Hindi naman siguro kayo gano'n. Alam po ninyo yan, nagpaalam si BP Sara, pinayagan, nakaalis. Kung sobrang lakas po ba ng bagyo, sa tingin nyo makakaalis? Hindi, di ba? Dahil hindi po pwede kang umalis pag sobrang lakas ng bagyo. Lakwat Sara si BP Sara. Si BBM po ba ilang beses umalis sa Pilipinas? Sa 2 taon ni PBBM, sa 2 taon ni BBM, 24 siyang umalis sa Pilipinas. 17 bansa. 17 bansa? Kaya nga nasa ano na yan eh. Nasa TV show na siya, di ba? Sino yung presidente? Nakapangalan ng nakaikot sa buong mundo. May taguri na kagad eh. Amazing yung ginagawa niya. Tanong, may nangyari ba ron? May nahita ba tayo? May mga pumasok bang foreign investors? O, Lakwat Sara. Ano tawag nyo kay BBM kung Lakwat Sara pa si Sara Duterte? yun yung problema nyo eh. Dinadivert ninyo yung problema. Diversion yan eh. Nasa ng 1.4 billion. Ibabalik nyo na naman yung Duterte. Duterte nga, 6 na taon. Ang tagal na nga nila sa Davao, meron pang bahay. Bakit? Pinondohan nyo ba yung flood control? Hindi, may 51 billion na pondo. Ano ba yung pondo na yun? Bakit hindi nyo alamin? Flood control ba yung 51 billion? Baka naman mga kalsada yan, DPWH yan. Pumunta kayo sa Davao. Makikita nyo magaganda yung kanilang mga kalye. Nakita ko eh. 51 billion budget po yun ng DPWH doon sa Davao. Diversion, mga lumang issue. Pag naghahanap ng, ayan, pumuna si BP Sara. Hindi, ang sinabi ni BP Sara, isa sa dahilan ng kanyang pagre-resign.
Iniiba po nila, eh, kahit tayo simple lang. GAA, General Appropriation, saan napupunta yung pondo? Kino-question ni VP Sara. Ibinabalik sa kanya. Eh, ikaw ang naghawak ng pondo ng DepEd, hindi po DepEd ang sinasabi ni VP Sara. Yung buong GAA, nakita niya may problema yung paggastos, mali. Hindi po niya sinabi mali ang paggastos ng DepEd. Yung GAA po, General Appropriation Act, hindi po niya sinabi na budget ng DepEd mali ang pagpapatupad. GAA, General Appropriation Act, mali ang pagpapatupad. Ano inatake nila? Di ba ikaw ang nagpatupad sa DepEd? O bakit hindi mo tinama? Ganun. Magagaling tong mga to mag-divert eh. No? May problema na nakita si VP Sara, reklamador ka kasi. Reklamador? Pinipremyuhan yung mga ganyan. Pag nakakita ka ng problema, halimbawa, nireport mo sa NAWASA o kung ano man ang tao, Manila Water, may tumatagas po doon, no? Sasabihin ba sa'yo, reklamador ka, puta, hindi ka na lang magbayad ng tubig mo. Ganun po ba yung proper way? Pag nakakita kayo ng problema, sinumbong nyo sa Meralco, meron po nakalawit na, meron po kayong putol na kuryente. May dumadaan pong mga bata doon, kumikislap. Ano kaya sasabihin ng Meralco? Ay, maraming salamat. Dalawa po, di ba? Ay, maraming salamat po ha. Pupunta po kami dyan. Ganun po ba? Pag may pinoint out kang problema, puta, reklamador ka. Hayaan mo dyan, magkandamata yung mga tao dyan. Ganun po ang gusto nila kay VP Sara. Huwag punahin. Napakasimple po. No? May tumatagas na tubo. Sa mga simple po pag may tumatagas na tubo, ikaw nag-aksaya ka ng panahon, tumawag ka sa Manila Waters. Dapat bigyan ka ng premyo. Kasi tagas ng tagas eh. Pero dito po sa atin, no? Pag sinabi ni VP Sara, may nakita akong problema riyan. Reklamador ka kasi kaya marami kang nakikita. Pag sinabi ni VP Sara, wala pala kayong programa sa flood control? At ka kasi. Ito pa po. 90 billion. Ang dami nating kailangan na pondo sa hindi nga po alam nyo, hindi nga po libre magpa-ospital eh. Member ka ng PhilHealth, may 90 billion na binawi. Tanong, libre na ba pa-ospital ng PhilHealth? Hindi. May limit. O may limit pala, dapat tinaasan nyo na lang yung PhilHealth. Priority. Alam nyo po sa paggamit ng budget, kahit po sa simpleng pamilya, priority po ang dapat. Ano ba priority? O anak, ito lang budget natin. Priority mo muna yung pan-tuition mo. Mamili ka, tuition o cellphone. Tuition, di ba? Yun ang priority natin, tuition, kaysa ibili kita ng cellphone. Yung gobyerno po natin, ano po pinahiwatig? Saan po ba dinala yung 90 billion? Sa unprogram fund. Mas priority pa yung unprogram kaysa sa kalusugan. Kalusugan yung yung PhilHealth eh. So ibig sabihin, mas priority pa yung unprogram. Ano ba yung unprogram? Unprogram nga eh. Ibig sabihin, kung ano lang maisip, priority pa yung wala pang pagkakagastusan, priority mo pa kaysa sa gastos. O ano paano po nila sinagot yan? Yung puna ni VP Sara sa una po, 6 na taon ng tatay mo walang flood control. Meron nga po.
nagde-dredging, naglilinis ng basura. Kaya hindi tayo binabaha. Gano'n ba? Oo. 'Di ba? Ano sabi ni Marcos nung hindi umubra yung sinasabi niya na ano, na, nabangga yung flood control. Basura kasi 'yan. Ano pa po isa? Puna ka ng puna sa budget, eh. Yung pagpuna niya po sa budget, yung GAA, hindi maganda pagkakagastos. Puna ka ng puna sa budget, eh. Yung 125 nga hindi mo mapaliwanag. Nak ng pupa namang 125 yan paulit-ulit. At ang pinakamalupit po nila ngayon, bakit tahimik pa rin si Sara Duterte sa WPS 'no? Bakit kaya? Bakit po kinakailangang magsalita kung hindi naman niya trabaho 'yun? Makakadagdag lang po siya ng gulo. Napunan niyo po ba? Ang dami nagsalita. Nagsalita si Risa at patuloy na nagsasalita. May epekto po ba? Buti nga hindi pinatulan si Mig Zubiri. Sabi ni Mig Zubiri, boycott China, eh. Walang pumatol na Pilipino, walang pumatol na inchik. Ang point ba, okay lang sa inyo na magsalita. Dakdak lang kasi kayo, hanggang dakdak lang kasi kayo, eh. Hindi po niya trabaho 'yan, diplomatic relationship. The fact na meron po tayong problema hanggang ngayon, mula nung umupo si Pangulong Marcos, ilang beses na tayong binomba, water cannon, nabutasan na tayo ng water boat. Ngayon, ginigipit pati Air Force natin. The fact na hanggang ngayon may problema tayo sa China, hindi niya malutas-lutas. Hindi po lalo malulutas yan pag sasabihin nyo si BP Sara hindi nagsasalita tungkol sa China. Wala pong katuturan yun. Okay, balik tayo. Si Boris Gorgonya. Okay, balik tayo. Si Boris Gorgonya na muntik na matigok, no? Eto, gusto nila yan na hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita si BP Sara tungkol sa West Philippine Sea. Ang problema po sa West Philippine Sea, divert kayo ng divert, eh. Ang problema po sa West Philippine Sea ay problema pong pandemokla diplomatiko na ang soul, ang kaisa-isa, ang tangi na mayroong katungkulan, mayroon pong kapangyarihan, kaisa-isa na tao responsable diyan sa diplomatic relationship sa ibang bansa, Pangulo ng Pilipinas. Dinadivert nyo lang, eh. Ang dami nyo na nagsasalita, nalulutas ba kada nagsasalita kayo? Sole architect of Philippine Foreign Relation. Pangulo lang po. Kayo, ingay lang yan. Kung hindi kayo Pangulo, hindi kayo DFA, ingay lang yan. Wala kayong nalulutas. Gusto nyo ganon? Mag-ingay lang tayo na mag-ingay. Pag nag-iingay naman, sasabihin nyo, reklamador. Pag hindi kumikibo, sasabihin nyo, no comment kasi. Kailan pa po naapektuhan ng no comment ang isang diplomatic relationship? Kung hanggang ngayon may problema pa tayo dyan sa China, sa pakikipagtulungan natin sa pakikipagdiplomatiko natin sa China. Yung US nga, wala nang problema sila ng China, tayo meron pa rin. Failure yan ng presidente. Yun yung problema nyo, eh. Akala ninyo, mapapaniwala nyo yung tao na may kasalanan yan si Sara Duterte. Walang kasalanan yan si Sara Duterte. Dahil 6 years, o kaya si Duterte, Tatay Digong. 6 years na po tayong tahimik with China, eh. Nung pagpasok nyo, tsaka lang uli nagkagulo, eh. Tapos may problema pa rin, si Sara pa rin, mga Duterte pa rin. Umako kayo na responsibilidad, no?
'Wag niyong i-divert lahat po 'tong ginagawa nila diversion. Diversion sa tunay na issue. Wala pa nga yung diversion sa issue ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Lahat sisi Duterte. Nakatutok sila lahat ngayon sa Kongreso, kitang-kita, Duterte. AJK, malutas niyan, "Oh, bababa na presyo ng bilihin dahil iniimbestigahan niyo yung AJK?" Pinagtatalunan nila, "Anong gagawin natin 'pag hindi pumunta si Duterte sa patawag natin?" Importante 'yun. Importante pong pag-usapan 'yun ngayon. Bakit hindi niyo kaya pag-usapan papaano mapapababa yung presyo ng bilihin?